Master Jet, may kakilala po ako na 10 years in service sa government. Tapos nag-stop po siya na may loan sa GSIS. This month, pinadalhan siya ng letter sa GSIS na ipasettle yung loan niya. Wala na po siya trabaho ngayon. Ano po ang mangyari kapag hindi siya makabayad sa GSIS? Nung tayo po ay naging aktibo sa serbisyo at umutang tayo sa GSIS, naging responsibilidad po natin yon, no, na bayaran yung utang natin. The moment na tayo po ay magdesisyon na mag-resign at tayo po ay mayroon pang existing na loan doon po sa GSIS o kaya ay doon po sa iba pang bangko, ay mapuputol po, no, yung pagbabayad niyan galing sa atin pong sahod kasi nga tayo po ay nag-resign, no. So ang mangyayari diyan ay hindi naman po mawawala yung utang kapag hindi po ninyo babayaran. Pinakamagandang gawin po ay bayaran over the counter yung loan na natira after our resignation. Ngayon kapag hindi po tayo nakakabayad, ay normal po talaga sa lender, which happens to be GSIS, na maningil, no, doon po sa pera na pinapautang po sa atin at hindi po natin nabayaran, no. Normal po na sila po ay maniningil. Ngayon kung hindi po kayo pupunta sa GSIS office para masettle ang problemang ito at o kaya ay pwede kayong mapagbigyan ng other options para magiging mas magaan sa inyo yung magiging payments doon sa utang na balanse, no, noong itong nire-refer ninyo ay nagtatrabaho pa. Kung hindi po siya lalapit sa GSIS office, ang pinaka malapit po na mangyayari dyan ay ma-refer po yun sa legal team ng GSIS, no. So pwede po na si GSIS, itong legal office nila, ay siya pong hahawak at mag-process ng legal proceedings para sa paniningil, no, doon sa naging utang na from the GSIS, no. I doubt na rin kung na-process ba niya yung kanya pong claims doon sa 10 years na kaniyang serbisyo, no. Kasi kung siya po ay nag-process ng kanyang claims, whatever would be the total amount na pwede pa niya makukuha from the GSIS ay pwede po yung gamitin pambayad sa kanya pong natirang balanse sa utang. Ngayon kapag nangyari po yun, at least maliit na lamang yung kanya pang responsibility doon sa GSIS pagkatapos po niyang mag-resign. So pinakamaganda talaga dito is pumunta sa GSIS office at magtanong ng other options, no, na magiging magaan yung pagbayad doon sa balanse ng utang. At kung hindi po ito gagawin ng nire-refer po dito sa sender, ay pinakamalapit ay yun pong legal proceedings na gagawin ng GSIS para po singilin, no. Hindi na po ako familiar kung ano po yung mga susunod na mangyayari. Depende na po yan sa legal na pamamaraan na siya pong susundin at gagawin ng GSIS.